Sa magandang araw po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, kapatid na Napoleon Mactal, at muli po nating ipinagpapatuloy ang ating pong nasimulang series na may pamagat na ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ito pong Diyos na ito na Panginoon ng langit at lupa. Siya ang gumawa sa lahat ng mga bagay na ating nakikita. Siya rin nagbibigay sa atin ng ating buhay, hininga, at sa Kanya tayo ay may pagkatao. Itong Diyos na ito na hindi natin nakikita sapagkat siya po ay isang espiritu, ay ang Diyos na lumalang sa bawat isa sa atin. At ang nais niya ay lahat ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Meron pong nakakahadlang sa plano ng Diyos na ito na ang tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. At meron po tayong magagawa para ito po ay ating malampasan. Sapagkat ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat po sa mga taga-Roma sa chapter 10, verse 1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. So ito po ay sasalin ng magandang balita. Nakita po ni Apostol Pablo kung paano ang kanyang mga kababayan ay talaga namang may puso at may pananalig at sila ay pasigasig para maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, ito ay hindi nakabatay sa tamang kaalaman. Ano po ba ang kanilang ginagawa sa talatang 3? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ito po mga kapatid ang nakakahadlang para matupad ang kagustuhan ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Mayroon po mga kapatid na talagang may puso sa mga kanila ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya lamang po hindi nila kinikilala yung pamamaraan na inilagay ng Diyos upang ang tao ay gawing matuwid. Ang ginagawa po ng ilan ngayon noong panahon ni Pablo at sa atin ding kapanahunan, nagsisikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. At sa paggawa po nila ng sarili nilang paraan o daan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Kaya mahirap mga kapatid na matupad ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan, sapagkat may mga tao na hindi nagpapasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Ang pamamaraan na itinakda ng Diyos halimbawa ay ang pakikinig ng Ebanghelyo, pagsampalataya, pagsisisi sa kasalanan, at pagtanggap ng binyag o bautismo. Marami po mga kapatid sa ating mga kapwa na sumasampalataya sa Diyos at nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay mayroong maling paniniwala tungkol sa bautismo o binyag. Ang paniniwala ng iba na ang pagbabautismo ay hindi na kailangan at ito ay isang kababawan. Subalit, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, maliban na ang tao ay maipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag binasa po natin ang Juan 3:1 hanggang 5. Si Nicodemo ay tinuturuan ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, guro ko ng kautusan, di mo alam ito, maliban na kayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi kayo
makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po ang pagkapanganak sa tubig ay ang pagbibinyag. Kung kayo po ay may mga katanungan, maaari niyo po akong kontakin at mag-message po kayo sa amin kung gusto niyo po magkaroon ng pag-aaral. Isang magandang araw po sa ating lahat.